Nakita ko mismo, ang asawa kong si Marco, sa mismong ika-5 naming anibersaryo, ay may dinukot mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit, maitim na bote. Asa isang kisap mata, bago pa ako makahuma, bago pa man tumibok muli ang puso kong biglang kinabahan. Nagpatak siya ng ilang likido mula roon, direkta sa kupitan ng alak na para sa akin. Sa akin. Hindi ko inaasahan na ang gabing dapat sanay selebrasyon ng aming pagmamahalan ay magiging entablado ng isang kaumaldumal na bala. Ang hangin sa paligid ko'y biglang nanlamig. Ang mga punog ng maligayang musika na pinatutugtog niya ay tila naging isang mapang-uyam na himig. Ano ang laman ng botelyang iyon? At ano ang gagawin ko? Ang mga panong na iyon ay nag-unahan sa isip ko, kasabay ng pagguhit ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa takbo ng gabing iyon, at sa mga buhay namin. Ako si Althea. Para sa marami, lalo na sa mga kapitbahay at kakilala, ang buhay ko raw ay parang isang fairytale. Binyayaan ako ng gandang hindi maikakaila, makinis na kutis, mga matang nangungusap, at isang figura na kahit ako ay paminsan-minsan ay napapahanga kapag nasisili sa salamin. Artistahin ka, Althea. Madalas na papuri sa akin, na tinutugunan ko lamang ng isang matipid ngunit matamis na ngiti. 5 taon na kaming kasal ni Marco, ang lalaking akala ko'y sagot sa lahat ng aking mga dasal. Isang inhinyero na naging negosyante, masipag, maalalahanin, at sa tingin ng lahat, ay patay na patay sa akin. Nang itayo niya ang kanyang construction supply business, ako ang kanyang numero 1 kagasuporta. Ang aking namumukadkad na karera bilang isang freelance architectural designer, kung saan nakilala ako sa aking mga malikhaing disenyo para sa mga modernong kahanan, ay isinakripisyo ko. Iniwan ko ang blueprints at ang aking drafting table para maging full-time na asawa at, sa kalaunan, ina ng aming magiging mga ana. Mas gusto kong ikaw ang reyna dito sa bahay, mahal, ang malambing niyang sabi noon. Ikaw ang mag-asikaso sa akin, sa tahanan natin. At ako naman, sa ngalan ng pag-ibig, ay pumayag. Akala ko, iyon ang tamang landas. Akala ko, iyon ang sukatan ng isang ulirang may bahay. Ang aming 2-story na bahay sa isang kilalang subdibisyon sa Cavite, ay naging saksi sa mga unang taon ng aming idiliko. Uno ng halakhakan ang bawas sulok, mga pangarap na sabay naming binuo, at mga gabi ng walang katapusang paglalambingan. Inalagaan ko ang aming pugad, pinaganda ang hardin, siniguradong ang bawat detalye ay ayon sa kanyang kagustuhan. Maging ang sarili ko, hindi ko pinabayaan. GYM sa umaga, salon tuwing Sabado. Dahil iyon daw ang nagpapasaya sa kanya. Isang asawang laging maganda at kaaki-aki. You are my trophy wife, mahal, and I mean that in the best way possible. Ang kanyang madalas na wika, na may kasamang mainit na yakap. Ang buhay namin ay parang eksena sa isang rom-com. Siya ang matagumpay na provider. Ako ang kanyang maganda at mapagmahal na katuwang. Marami ang umiidolo sa aming pagsasama. Lingid sa kanilang kaalaman, ang perpektong canvas na iyon ay unti-unti nang nilalamon ng mga anino. Mga aninong sinubukan kong ipagsawalang bahala, mga bulong na pilit kong tinakpan ng aking mga palad, sa pag-asang ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Ang unang senyales na may nagbabago kay Marco ay tila isang maliit na alon lamang sa tahimik na dagat. Halos hindi mo mapapansin. Nagsimula sa kanyang pagiging abala. Ang dating 6:00 pa lang ay nasa bahay na, nauwi sa 8:00, tapos 10:00, hanggang sa madalas na siyang abutin ng hating gabi. Client dinner, mahal. May tinatapos lang na proposal, urgent. Iyon ang palagi niyang dahilan. Umango ako, pilit na inuunawa. Totoo namang lumalago ang kanyang negosyo. Pero ang Marco na dati sabik na sabik umuwi para ikwento ang kanyang araw, nahahanapin agad ako para sa isang halik, ay napalitan ng isang Marco na pagod, madalas irritable, at pagdating sa bahay ay diretso sa kanyang study table o kaya'y sa kama para matulog. Sunod kong napansin ang kanyang cellphone. Dati, kung saan-saan lang niya iyon iniiwan. Minsan, kapag naliligo siya at may tumawag, ako pa ang pinasasagot niya. Ngayon, ang cellphone niya ay tila naging extension na ng kanyang katawan.
Laging nakasilent, laging nasa bulsa, at may password na bigla na lang lumitaw. Company policy, mahal, sabi niya nang minsang matanong ko. Confidentiality ng mga proyekto. Muli, pinilit kong paniwalaan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, ang kanyang paghinga ay malalim. Ngunit ang espasyo sa pagitan namin sa kama ay tila lumawak ng 1 milya. Hindi ko napigilang kunin ang kanyang polo shirt na isinampay niya sa silya. Inamoy ko yon. May kakaibang halimuya. Hindi ang kanyang signature na pabangong sandalwood. Hindi rin amoy usok ng sigarilyo o mamahaling ala. Ito ay isang matamis, medyo cheap na pabango ng babae. Parang pamilyar, parang naamoy ko na sa isang department store dati. Kumabog ang dibdib ko. Baka naamoy lang sa katabing kliyente sa meeting. Bulong ko sa sarili. Pili iwaksi ang pagdududa na nagsisimulang sumibol na parang lason sa aking isipan. Sinubukan kong ikondisyon ang isip ko na baka sa dami ng babaeng empleyado nila o mga kliyente ay natural lang iyon. Ngunit may kung anong tinig sa aking kalooban ang nagsasabing hindi yon ordinaryo. Hindi nagtagal, ang mga maliliit na katanungang iyon ay naging malalaking tandang pananong. Ang dating Marco na laging may papuri sa aking bawat kilos, sa aking pag-aayos, sa aking mga luto, ay naging mapanyuri. Mahal, parang tumataba ka yata, sabi niya isang umaga habang nagtitimpla ako ng kape. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Alam ko sa sarili ko na pareho pa rin ang timbang ko, na mas maingat pa nga ako sa pagkain ngayon. Ngunit ngumiti lang ako ng pili. Ganun ba? Magdadiet na ako. Ang kanyang mga lambing ay napalitan ng mabilis na pagkainis. Kapag hindi ko agad nahanap ang kanyang kurbata, sisimangot siya. Kapag medyo napasarap ang kwentuhan ko sa telepono kasama ang aking ina, makikita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang pahanan naming dati puno ng saya ay naging isang lugar na puno ng tensyon, na para bang anumang oras ay may sasabog. Para akong laging naglalakad sa mga basag na bote, maingat sa bawat hakbang. Nagsimula na rin akong makaramdam ng mga kakaibang tingin mula sa aming mga kapitbahay. Si Aling Nena, na may-ari ng saysay store sa kanto at kilalang reyna ng mga tsismis, ay minsang nagparinig habang bumibili ako ng toyo. Althea, hiya, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Alam mo, ang mga lalaki, kapag medyo umaasenso na sa buhay at medyo kumatanda na rin, kung ano-anong kalokohan ang naiisip. Minsan, naghahanap ng kampabata. Basta, maging mapagmatyag ka lang, iha. Mahiyap na. Ang mga salita niya, bagamat pabulong, ay parang kulog na dumagundong sa aking pandinig. Ang mga piraso ng palaisipan, ang mga late nights, ang siketong cellphone, ang pabango, ang mga kritisismo, ang mga tingin ng kapitbahay, ay dahan-dahang nabubuo. At ang larawang lumilitaw ay isang bangungot na ayaw kong harapin. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang kahimik at tensyonadong hapunan, inipon ko ang lahat ng aking lakas ng loob. Marco, sinimulan ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. May problema ba tayo? Napapansin ko kasing iba ka na nitong mga nakaraang buwan. Tumingin siya sa akin mula sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Isang buntong hininga na puno ng pagod at inis. Althea, ano na naman to? Pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos ito ang sasalubong sa akin. Wala tayong problema. Baka ikaw lang ang may problema. Masyado kang nag-iisi. Siguro nami-miss mo lang yung dati mong trabaho, kaya ka nagkakaganyan. Please, why don't you find a hobby? Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong humihiwa sa aking puso. Gaslighting. Pilit niyang ibinabalik sa akin ang sisi. Ako ang paranoid, ako ang nag-iimbento. Gusto kong sumabog, gusto kong isigaw lahat ng aking mga hinala. Pero isang malamig na galit ang biglang kumalat sa aking sistema. Hindi ako papayag na gawin niya akong kontrabida sa sarili kong kwento. Kung ayaw niyang sabihin ang totoo, ako mismo ang alam. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ko, natutulog na parang walang anumang inaalala, ako naman ay gising na gising, naggaplano.
Ang desisyon kong hukayin ang katotohanan ay sinamahan ng matinding kaba. Paano kung mali ako? Paano kung paranoid lang talaga ako? Pero mas matindi ang takot ko na mabuhay sa isang kasinungalingan, na magmistulang isang magandang manika sa isang perpektong bahay na puno pala ng kabulukan. Kinabukasan, nagpaalam si Marco na may maaga siyang meeting. Nang makaalis siya, agad kong pinuntahan ang kanyang study. Ang laptop niya, dati laging nakalock, ay naiwan niyang bukas, naka-sleep mode lang. Marahil sa kanyang pagmamadali, ito na ang pagkakataon ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagalaw ko ang mouse. Bumukas ang screen. At doon, sa kanyang email, sa kanyang social media messages, natuklasan ko ang lahat. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Clarissa Sales. Based sa mga profile pictures, mas bata siya sa akin, siguro nasa early 20s. Palaging naka-full makyup, ang mga suot ay litaw ang dibdib at hapit sa katawan. Ang mga mensahe nila ni Marco ay puno ng mga I love you, I miss you, mga planong magkita sa mga hotel na malapit lang sa opisina ni Marco, mga biruang may halong kalaswaan. May mga selfie si Clarissa na ipinadala niya kay Marco, mga litratong halos hubad na siya, mga pusing na hindi kayang gawin ng isang disenteng babae. Naramdaman kong nanlamig ang buo kong katawan. Ang bawat paghinga ko ay mabiga. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ngunit hindi ko hinayaang tumulo ang mga ito. Pinalitan ito ng isang nag-aapoy na gali. Nagkatuloy ako sa paghalungka. Nakita ko ang mga online bank transfer. Libu-libong piso na ipinadala sa account ni Clarissa. Mga bayad sa kondo unit na nirerentahan pala ni Marco para sa kanya. Mga resibo ng mga mamahaling regalo, alahas, bag, cellphone. Ang perang sinasabi niyang, napupunta sa ekspansyon ng negosyo, kaya medyo tipid muna tayo. Mahal, ay napupunta pala sa luho ng kanyang kabi. Ang sakit ay hindi mailarawan. Parang dinudurog ang puso ko, pinipiga, tinatadyakan. 5 taon. 5 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa kanya. Ang mga pangarap ko, ang tiwala ko. At ito ang igaganti niya. Ang Marco na minahal ko, na pinagsilbihan ko, ay isang mandaraya, isang manloloko. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, sinalubong ko siya hindi ng yakap, kundi ng isang malamig na titik. Hindi ko na kailangan pang maggangga. Marco, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. Sino si Clarissa Sales? Nakita ko ang panandaliang gulat sa kanyang mga mata, na agad niyang tinakpan ng isang peking ngiti. Clarissa. Parang narinig ko na yan. Baka isa sa mga bagong staff sa marketing. Bakit mo natanong, mahal? Staff ba ang tinatawag mong baby love? Staff ba ang binibigyan mo ng kondo at allowance na mas malaki pa sa budget natin dito sa bahay? Sunod-sunod kong kanong, ang bawat salita ay may diin. Doon na siya nawalan ng kontrol. Are you snooping through my things, Althea? How dare you? Wala ka na bang tiwala sa akin? After everything I do for this family, ito ang igaganti mo. Puro ka na lang hinala, ang sigaw niya. Ang mukha niya ay namumula sa gali. Ako pang napasama. Ako pang nang invade ng privacy. Ako pang walang tiwala. Ang galing niyang magpaikot. Ang galing niyang magsinungaling. Ngunit hindi na ako ang dating Althea na madaling maniwala. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Pinapakita sa kanya na hindi na ako natatakot, na alam ko na ang totoo. Nagkaroon kami ng matinding sagutan na umabot hanggang madaling araw. Puro pagtanggi, puro paninisi sa akin ang narinig ko mula sa kanya. Walang bahid ng pagsisisi. Umalis siyang padabog kinabukasan, at naiwan akong mag-isa sa aming malaking bahay, na ngayon ay parang isang malamig at walang buhay na mausolyo. Umiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng gali. At sa gitna ng aking mga hikbi, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang plano na hindi lang magbibigay sa kanya ng leksyon, kundi sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na ginago niya ako. Ang aming 5 anibersaryo ay nalalapit na. At iyon ang magiging perpektong entablado para sa aking paghihiganti. Ilang linggo bago ang aming anibersaryo, isang milagro ang nangyari.
O mas tamang sabihin, isang kalkuladong pagbabago. Si Marco ay biglang naging ang pinakamaalaga at pinakamatamis na asawa sa buong mundo. Araw-araw, may dala siyang bulaklak o paborito kong tsokolate. Madalas siyang umuwi ng maaga, yayayain akong manood ng pelikula, o kaya'y magluluto ng hapunan para sa aming dalawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagiging bugnutin nitong mga nakaraan. Stress lang daw sa trabaho. At ang highlight ng lahat, iginiit niyang magkaroon kami ng isang napaka-espesyal na selebrasyon para sa aming 5th anniversary. Sa bahay lang natin, mahal, sabi niya, habang hawak ang aking mga kamay at titig na titig sa aking mga mata na parabang ako lang ang babae sa mundo. Gusto kong maging memorable ito. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano kahalaga ang 5 taon natin. Kung ito'y nangyari ilang buwan na ang nakalipas, baka naluha pa ako sa tuwa. Baka niyakap ko siya ng mahigpit at naniwala sa bawat salita niya. Pero ngayon, ang puso kong minsan nang naging bulag sa pag-ibig ay mulat na mulat na. Alam kong may nakatagong agenda sa likod ng kanyang biglaang kabaitan. Alam kong may bitat. Ngunit imbes na iwasan ito, ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. Of course, mahal. I'm so excited. Gawin nating pinaka-espesyal ang gabing yun. Sa loob-loob ko, napangisi ako. Marco, gagawin nating espesyal ang gabing iyon. Isang gabi na hinding-hindi mo malilimutan. Sa araw mismo ng aming anibersaryo, habang si Marco ay abalang-abala sa pag-aayos ng aming sala, ginagawa itong isang romantic haven na may mga kandila at rose petals. Ako naman ay may sariling lihim na inihahanda. Kinuha ko ang aking lumangunit subok ng GoPro camera, na dati kong ginagamit sa pagkuha ng mga time-lapse ng construction ng mga bahay na dindesign ko. Maingat ko itong itinago sa isang sulok ng estante, natatakpan ng ilang palamuting halaman. Ngunit may perpektong anggulo sa aming hapag-kainan. Isang maliit na click lang sa remote na nasa aking bulsa, at magsisimula na itong mag-record. Gabi. Isinuot ko ang isang pulang-pulang silk dress na bumagay sa aking kutis at nagbigay diin sa aking korte. Naglagay ako ng paborito kong pabango. Inayos ang aking buhok sa malalambot na alon. Nang lumabas ako mula sa aming silid, nakita ko ang paghanga sa mga mata ni Marco. Diyos ko, Althea. You look breathtaking, sabi niya at hinalikan ako sa labi. Isang halik na dati nagpapadala ng kuryente sa buo kong katawan. Ngunit ngayon parang isang malamig na paalala lamang ng kanyang mga kasinungalingan. Inihanda niya ang lahat. May champagne, may paborito kong steak, at isang playlist ng aming mga theme songs noong bago pa kami. Nagsimula kaming kumain. Siya ang daldal ng daldal tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo, sa kanyang mga plano, para sa aming kinabukasan. Ako naman ay tahimik lang, nagmamasid, ngumingiti, at tumatango sa mga tamang pagkakataon. Ang isip ko ay alerto, naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. At doon na nga, pagkatapos naming kumain ng main course, habang nagbubukas siya ng isang bote ng mamahaling red wine, sinabi kong kukunin ko lang ang aking cellphone sa aking bag na nasa sofa. Pagkakataon ko yon para hindi direktang makita ang gagawin niya. Pasimple akong sumulyap mula sa gilid ng pinto ng kusina. Nakita ko siyang lumingalinga, tinitiyak na wala ako sa paningin. Mabilis niyang dinukot ang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang mismong bote na nakita ko kanina. As sa isang mabilis, halos hindi mahahalata na kilos, binuksan niya ito at nagpatak ng ilang likido, direkta sa aking kupitan ng ala. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likod. Ang tibok ng puso ko ay kumabog ng napakalakas, na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ano yon? Pambatulog? Lason? Ano man yon, alam kong hindi yon para sa aking kabutihan. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay may balak na masama sa akin, sa mismong araw pa ng aming anibersaryo. Ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya, lahat ay naghalo-halo sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong panatilihin ang aking composure. Kailangan kong isagawa ang aking plano, hanggang sa huli. Bumalik ako sa lamesa. Isang matamis na ngiti ang ipinaskil ko sa aking labi. Mukhang masarap yang win na yan, mahal, sabi ko,
Kinuha ang aking kopita. Pinindot ko ang maliit na emote sa aking bulsa. Nagsimula nang mag-record ang kamera. Akmang inumin ko na sana nang biglang isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa aming gete. Sinundan ng sunod-sunod na busina at isang pasigaw na boses ng babae. Marco! Marco Antonio Sandoval. Lumabas ka riyan, hayop ka. Alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago. Nagkatinginan kami ni Marco. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Nakita ko ang takot at pagkataranta sa kanyang mga mata. Sino yon, mahal? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Sandali lang, mahal, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Diyan ka lang. Titingnan ko lang kung sino yung nagwawalang yon. Pero bago pa siya makatayo, ang gete namin ay bumukas ng malakas. Tila sinadyang hindi isinara ng maayos kanina. At isang babae ang humahangos na pumasok. Diretso sa aming terrace kung saan kami naghahapunan. Si Clarissa. Nakasuot ng isang matingkad na pink na bestida na halos lumuwa na ang dibdib. Ang makyup niya ay medyo kumalat na, at amoy ala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakaturo kay Marco. Marco, ano to? Akala ko ba ngayong gabi mo sasabihin sa asawa mo na ako na ang mahal mo? Nahihiwalayan mo na siya para sa akin. Inagmukha mo akong tanga. Naghintay ako sa kondo, tapos malalaman ko lang sa kaibigan ko na nagpo-post ka pa ng sweet message para sa anniversary nyo. Sigaw niya, ang boses ay matinis at nanginginig. Napanganga si Marco. Para siyang naestatwa. Umingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Puno ng desperasyon. Ako naman, sa kabila ng nagbabadyang eskandalo, ay halos hindi mapigilang mapangiti. Perfect. Sadyang mapaglaro ang kadhana. Mas perpekto pa ito sa orihinal kong plano. Ang eksena ay parang kinuha sa isang teleserye. Si Marco, hindi makapagsalita, parang isdang inyahon sa tubig. Si Clarissa, nagwawala, nanlilisik ang mga mata. At ako, ang asawang pinagtaksilan, na dapat sanay nasasaktan at umiiya. Ngunit isang mas magandang ideya ang sumilay sa aking isipan. Umingin ako kay Clarissa, sa pinakamahinahon at pinakamalambing kong boses. Sinabi ko, Clarissa, tama ba? Halika, hiya. Umasok ka muna. Mukhang kailangan nating katlo mag-usap. At mukhang uhaw na uhaw ka. Gulat na napatingin sa akin si Marco, hindi makapaniwala. Si Clarissa naman, bahagyang natigilan sa hindi inaasahang pag-anyaya. Ngunit itinuloy pa rin ang pagpasok at umupo ng padabog sa bakanteng silya. Diretsong kinuha ang tinidor at sinimulang kusukin ang natirang stick sa plato ni Marco. Anong pakulo to, Marco? Sino ba talaga sa amin ang niloloko mo? Muling bulyaw ni Clarissa, sabay subo ng stick. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tamang-tama ang dating mo, Clarissa. Kasi nagdiriwang kami ng ika-5 naming anibersaryo ni Marco. Actually, magtutuos na sana kami. Kinuha ko ang aking kopita, ang kopitang may halong kung ano, at akmang inumin. Ngunit, sinadya kong bahagyang kumilos na parang may kukunin sa gilid. At ang aking siko ay aksidenteng tumama sa kopita. Oh, my goodness! Ang clumsy ko naman, sabi ko, na may halong pagkagulat sa boses. Ang pulang alak ay tumapon sa mamahaling puting tablecloth. Lumikha ng isang matingkad na mansa. Sayang naman ang wine. Paborito ko pa naman to. Umingin ako kay Marco, na ngayon ay parang gustong lamunin ng lupa sa hiya at kaba. Pagkatapos, bumaling ako kay Clarissa, na ngayon ay nakatingin sa akin na parang hindi sigurado kung matatawa o may inis. Pasensya ka na sa kalat ha. Gusto mo ng wine? Para naman medyo kumalma ka. Mukhang kailangan mo yan. Bago pa makasagot si Marco o si Clarissa, kinuha ko ang bote ng wine at akmang sasalinan ang malinis na kopita ni Marco. Ngunit si Marco, sa kanyang desperasyong matigil na ang eskandalo at marahil ay maisalba ang anumang natitira sa kanyang dignidad, ay mabilis na kinuha ang aking kopita. Ang kopitang may patak ng kung ano, na hindi naman gaanong nabawasan noong natapon, at iniabot kay Clarissa. Heto, Clarissa. Uminom ka muna. Para naman mahimasmasan ka. Halos pasigaw niyang sabi,
ang boses ay basag. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong epekto ng chemical na iyon. Pero base sa desperasyon ni Marco kanina na ipainom iyon sa akin. Alam kong hindi ito maganda. Kinuha ni Clarissa ang kopita. Marahil iniisip na ito'y isang paraan para mas lalo pang asarin si Marco. O baka nauhaw lang talaga at nilagok ang laman nito ng isang kunggaan. Ilang sandali lang ang lumipas. Si Clarissa ay nagsimula na naman sa kanyang mga sumbak kay Marco. Kesyo paasa, sinungaling, two-timer. Si Marco naman ay pilit siyang pinakakalma. Pabulong na nagsasalita. Initingnan kung may mga kapitbahay na nakikinig. Ako, tahimik lang akong nanonood, na parang nanonood ng isang live na drama. Isang ngiti ang nakapinta sa aking mga labi. Naghihintay sa grand finale. At hindi nga ako nabigo. Biglang napahawak si Clarissa sa kanyang tiyan. Ay, teka parang. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Namutla siya. Sunod, nagsimula siyang kamutin ng kamutin ang kanyang mga braso. Tapos ang lig, tapos ang mukha. Marco, ang kati-kati. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Nakita ko ang mabilis na pamumula ng kanyang balat. Na parang pinagpipiestahan ng mga langgam. Nagkakaroon siya ng malalaking pantal. Tapos, bigla siyang napahawak muli sa tiyan, at isang malakas, nakakabingi, at hindi mapagkakamalang tunog ang kumawala mula sa kanya. Isang uto. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na parang matsingon. At ang amoy. Diyos ko, ang amoy. Ang mukha ni Marco ay hindi na maipinta sa sobrang kamumutla at kahihiyan. Si Clarissa, pulang-pula na sa hiya, sa sakit, at sa reaksyon ng kanyang katawan, ay patakbong pumasok sa bahay namin papunta sa banyo. Hawak-hawak ang tiyan at ang kanyang puwitan. Ang mga sigaw niya kanina, ang komosyon ng kanyang pagdating, at ngayon, ang mga kakaibang tunog mula sa kanya, ay nakaagaw na pala ng atensyon ng aming mga kapitbahay. Si Aling Nena, kasama ang ilan pang mga tsismosa mula sa kabilang kanto, ay nasa labas na ng aming gete. Ang mga lig ay nakaunat, sumisilip sa siwang. Nang bumalik si Clarissa mula sa banyo, mas lalo siyang naging kahabag-habag. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mga mansana ng pawis. Ang kanyang makyup ay tuluyan ng nasira ng kanyang mga luha at pawis. At ang kanyang buhok ay gusot-guso. Marco, hayop ka. Anong ginawa mo sa akin? Sigaw niya. Pero ngayon ay may kasama ng hagulgol. May nilagay ka sa inumin ko, no? Pinainom mo sa akin yung para sa asawa mo, no? Dito na ako umeksena. Umayo ako, lumapit kay Marco. Ang aking mga mata ay kunwari nangingilid sa luha. Marco, sino ba talaga siya? Bakit siya nandito sa pamamahay natin? Sa mismong anibersaryo natin. Akala ko ba ako lang? Ang boses ko ay sapat na lakas para marinig ng mga usyoserong kapitbahay na ngayon ay tila mga langgam na unti-unting dumudumog sa aming tarangkahan. Apos, na para bang isang eksena sa pelikula. Aksidente, kung nasagi ng aking paa ang maliit na maitim na bote na ginamit ni Marco kanina. Maingat niya itong itinago sa ilalim ng mesa, pero sa kanyang pagkataranta, hindi niya na malayang bahagya itong umuso. Gumulong ito ng bahagya. Dinampot ko ito. Ano to, Marco? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pagtataka. Habang ipinapakita ko ito sa kanya, sinisiguradong makikita rin ito ng lahat ng matang nakamasid sa labas. Anong laman nito? At bakit ito malapit sa kopita ko kanina? Idiniin ko ang huling mga salita. Ang aking tingin ay puno ng akusasyon. Si Marco, wala nang matakbuhan, wala nang masabi. Si Clarissa, isang gusgusin at mabahong larawan ng isang babaeng nagkakaroon ng matinding allergic reaction at digestive meltdown sa harap ng madla. Ang mga kapitbahay, mga saksi sa isang live na telenovela. At ang hidden GoPro. Nakatutok lang, nire-record ang bawat segundo ng kanyang pagbagsa, ng kanyang kahihiyan. Lumapit ako kay Marco, at sa gitna ng mga hikbi ni Clarissa at mga bulungan ng mga kapitbahay, ibinulong ko sa kanya. Sapat lang para marinig niya. Lahat ito, Marco, nakunan ng kamera. Ang paglagay mo ng kung ano sa win ko. Ang pagdating niya. Ang lahat-lahat. Ipapanood ko to sa abogado ko bukas na bukas din.
Nakita ko ang purong takot sa kanyang mga mata. Ang dating kumpiyansa, ang dating yabang, ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Ang gabi ng aming ika-5 anibersaryo, ang gabi na dapat sanay para sa akin, ay naging gabi ng kanyang pinakamalaking bangungo. At para sa akin, ito ang pinakamatamis, pinakakontentong simula ng aking bagong buhay. Ang resulta ng gabing iyon ay parang isang domino effect. Si Clarissa, matapos ang kanyang very public at napaka-unforgettable na performance, na ayon sa mga kwento ni Aling Nena ay nagpatuloy pa hanggang sa makasakay siya ng taxi, na halos hindi na raw makaalis sa tindi ng amoy, ay hindi na muling nagpakita o nagparamdam pa. Ang sabi-sabi, umuwi raw ng probinsya sa sobrang kahihiyan. Ang kanyang pangalan, mula sa pagiging Clarissa Sales, ay naging Clarissa Ututin sa buong barangay. Si Marco naman, ang dating Eng. Marco Sandoval, the eligible businessman, ay naging sentro ng lahat ng katatawanan at sismis. Naging Marco E. Traidor, Marco Botella, o kaya'y Marco Lason. Ang kanyang reputasyon ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang kanyang construction supply business, na dati niyang ipinagmamalaki, ay unti-unting humina. Maraming kliyente ang umurong, maraming kontrata ang nakansela. Sino nga ba naman ang gustong makipagnegosyo sa isang lalaking may ganoong klaseng eskandalo, na may tangkapang manakit ng sariling asawa? Ako. Kinabukasan, habang si Marco ay tila nagtatago sa ilalim ng lupa sa kahihiyan, nag-empake ako ng aking mga gamit. Iniwan ko ang bahay na iyon na puno ng mapapait na alaala. Agad akong nag-file ng annulment, kasama ang mga kasong frustrated physical injury at concubinage. Ang video recording mula sa GoPro. Iyon ang naging alas ko. Malinaw na malinaw ang lahat. Mula sa paglalagay niya ng substance sa wine ko, hanggang sa buong komprontasyon nila ni Clarissa, hanggang sa pag-amin ni Clarissa na kabit siya. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa tindi ng public humiliation na kanyang sinapit, wala nang nagawa si Marco, kundi pumirma sa lahat ng papeles. Nakuha ko ang malaking bahagi ng aming conjugal properties, kasama na ang bahay, na agad ko namang ipinagbili. Ayoko nang tumira pa sa lugar na iyon. Sa mga sumunod na buwan, itinayo kong muli ang aking buhay, brick by brick. Bumalik ako sa aking unang pag-ibig, ang architectural design. Ginamit ko ang perang nakuha ko para magtayo ng sarili kong maliit na design firm. Nagsimula ako sa mga maliliit na proyekto para sa mga kaibigan, hanggang sa kumalat na ang magandang balita ungkol sa aking mga disenyo. Ang aking ganda, na dati ginamit ni Marco para ikulong ako sa isang ginintuang hawla, ay naging asset ko sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Ngunit mas mahalaga, ang aking talino at determinasyon ang nagdala sa akin sa tagumpay. Natutunan ko na ang tunay na ganda ay hinilang sa kutis o korte ng katawan. Ito ay nasa tibay ng loob, sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, sa tapang na ipaglaban ang sarili. Hindi na ako ang Althea na handang magsakripisyo ng lahat para sa isang lalaki. Ako na ngayon si Althea, ang arkitekto ng sarili kong kapalaran, ang reyna ng sarili kong kaharian. Ang sakit na idinulot ng pagtataksil ni Marco ay nag-iwan ng peklat. Hindi ko iyon itatanggi. Pero ang peklat na iyon ay nagsisilbing paalala, isang paalala ng aking katatagan, at ng leksyong natutunan ko. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagganti ng sakit sa sakit. Minsan, ang pinakamahusay na ganti ay ang mabuhay ng maayos, ang maging masaya, ang ipakita sa kanila na hindi kanila nagapi. As sa kaso ni Marco, ang makita siyang unti-unting bumagsak, dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Habang ako naman ay unti-unting umaangat iyon. Para sa akin, ang hustisyang matagal kong hinintay. Ngayon, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong condo unit, tanaw ang city lights, hawak ang isang baso ng totoong masarap na red wine, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala nang pait, wala nang galit. Anging kapayapaan na lamang. At ang matamis, matamis na lasa ng kagumpay. Iyon ang kwento ng aking ganti.